Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pangalawang araw na ng burol ng lolo ni Fernan pero wala pa ring tigil ang malakas na ulan. Mabuti na lamang ay malawak ang kanilang garahe kung kaya't kahit papaano ay nasisilong nila ang mga bisitang nadating. Bukod sa ulan ay malakas din ang hangin. Umaga pa lang ay parang maggagabi na dahil sa kulimlim ng kaulapan. Sige na ya, ako nang bahala magbantay kay Lolo. Magpahinga ka na muna. Ang sabi ni Fernan sa kanyang kuya Molito. Tumango lamang ang kanyang nakatatandang kapatid. Ngumiti at nagpasalamat at saka umakyat na rin sa itaas. Nakaupo lamang si Fernan sa sofa sa kanilang sala. Sa tapat niya ay ang pinakamamahal na lolo. Bata pa lamang ay malapit na ang lolo ng binata sa kanyang lolo Isko. Naiinggit nga sa kanya ang iba nilang pinsan dahil siya ang paborito. Si Fernan lang kasi ang bukod tanging nakakaintindi sa pagpipinta na hilig ng matanda. Kaya nang pumanaw ang kanyang lolo ay sobrang sakit para sa binata. Hindi niya matanggap na nawala ang matanda. Gayong maganda naman na ang kalusugan nito base sa mga doktor. Isang malaking katanungan para sa kanila ang biglang pagbalik ng sakit ni Isko. Napatingin na lamang si Fernan sa kanyang wallet kung saan naroon ang larawan nila ng lolo niya. Sumilay ang kanyang malapad na ngiti nang maalala ang masasaya nilang araw. Tumayo ang binata at sumilip sa kabaong ng matanda. Parang natutulog lamang yon. Ngunit napansin ni Fernan na parang nakasimangot ang kanyang lolo. Sa isip-isip niya ay baka hindi pa biyasa ang nag-makeup sa matanda. Lumipas ang mga sandali ay mas lalo pang lumakas ang hangin at ulan. Nagsiuwian na ang ibang bisita. Nawalan din ng kuryente noong mga sandaling yon. Nako, kunin mo yung malalaking flashlight. Bawal walang ilaw sa burol. Sigaw ng tiyuhin ni Fernan. Tuloy-tuloy nilang isinilong ang mga bagay na maaaring masira kapag nabasa. Sa sobrang lakas ng hangin ay umaalog na ang mga tent sa garahe. Wrong timing naman tong panahon na to. Kung kailan burol ni Lolo saka siya gaganyan. Pabulong na wika ni Fernan habang nakatingin sa labas. Noong mga sandaling yon ay pansamantalang lumagi ang lahat sa sala. Malawak naman yon kaya kahit papaano ay kasya silang lahat. Nang makaramdam ng pagkabagot ay pumunta na lamang si Fernan sa kanilang garden. Maayos pa naman ang mga bubong doon kung kaya't pwedeng-pwede siyang makisilong. Isa-isa niyang tiningnan ang mga magagandang halaman. Pagdako niya sa isa ay napatingin siya sa labas. Ilang metro lang ang layo ay natanaw niya ang isang matanda. Sa lakas ng ulan ay hindi na niya yon maaninagan. Oh, sino ba itong matandang to? Parang nung nakaraan ko pa ito nakikita sa labas Kilala kaya to ni Lolo? Nagtatakang sabi ni Fernan sa kanyang sarili. Hindi na natiis ni Fernan ang matanda. Batid niyang nilalamig na yon dahil sa ilang minutong nakababad sa ulan. Bumalik siya sa kanilang sala at nanghiram ng payong. Mabilis siyang lumabas para pasilungin ang matanda, ngunit pagdating niya sa kinaroroonan ng matanda, ay bigla na lang yung nawala. Oh, nasaan na yun? Tanong na lamang ni Fernan. Bumalik na lamang siya sa loob ng kanilang bahay. Inalis na rin ni Fernan sa isip ang matanda at itinoon na lamang ang atensyon sa pag-aasikaso ng lulutuin. Kinagabihan ay bahagya ng kumalma ang panahon. Balik sa dating gawi ang ilang miyembro ng kanilang pamilya. Ang ilan sa kanila ay abala sa pagsusugal.
Ang iba naman ay puro kwentuhan lang. Matapos lutuin ng mga pagkain para sa mga inaasahang bisita, lumabas na rin si Fernan ng kanilang bahay. Nautusan kasi siyang bumili ng kandila sa kalapit na tindahan. Habang naglalakad bitbit ang payong, nakita niya sa gilid ang isang matanda. Basang-basa ng ulan. Napahinto si Fernan at nilapitan ng matanda. Nay, kayo po ba yung nagpapaulan kaninang tanghali? Tanong ni Fernan na bahagyang nag-alala sa kalagayan ng kausap. Tumingin sa kanya ang matanda at ngumiti. Mabait kang tao. Nakikita ko sa mga mata mo. Wika ng matanda. Ay, hindi naman po. Maalalahanin lang po talaga ako sa mga matatanda. Ayos na po ba kayo? Tanong ni Fernan. Ayos lang naman ako. Sagot nito, kahit halata naman na nanginginig na ang matanda. Sumama po kaya muna kayo sa akin sa loob ng bahay namin. Burol po kasi ng lolo ko ngayon eh. Pwede po kayong magpalit ng suot doon at kumain. Alok ng binata. Hindi tumanggi ang matanda kay Fernan. Dinala niya ang matanda sa burulan at agad din naman itong tinanggap ng kanyang pamilya. Sa katunayan, naawa pa nga ang mga yon. Pinalitan ng tuyong damit ang matanda at pinakain na rin. Maraming salamat sa inyo. Mababait kayo. Sabi ng matanda nang paupuin na ito sa sofa. Wala nga naman, Nay. Kahit naman po sinong may magandang kalooban tutulungan po kayo. Sabi ng kuya ni Fernan na si Mulito. Ngumiti na lamang ang matanda. Tumambay ang matanda doon hanggang 12:00 ng gabi at nagpaalam na rin ito. Si Fernan na ang nagpresentang ihatid ang matanda sa labas. Tutal, wala naman ang ulan noong mga sandaling yon. Pasensya na, Nay. Hindi na kita maihatid kung saan ka man pupunta. Bawal po daw magatid sa malayo eh. Paliwanag ni Fernan at naintindihan din naman yun ng matanda. Nako, wala yon. Maraming salamat sa pagpapatuloy. O siya, tanggapin mo ito. Abuloy ko sa iyong lolo. Dumukot ang matanda ng 10 pisong barya. Ay, naku, Nay. Huwag na po. Pambihira naman. Natatawang sabi ni Fernan. Hindi. Tanggapin mo ito. Hindi naman ito bayad sa pagtulong niyo sa akin. Abuloy ko ito sa namayapa. Masama ang tumatanggi sa abuloy. Baka malasin kayo. Ay, ganun po ba? O sige po. Salamat na lang po. Tinanggap na lamang ni Fernan yun. Ayaw na kasi niyang ma-stress ang matanda. Binigay ni Fernan ang kanyang payong at naglakad na rin ang matanda. Lumingon pa yun sa kanya habang papalayo. Napangiti na lamang ang binata. Sa kanyang isipan ay hiniling niya na sana ay makauwi ng maayos ang matanda. Nako, hindi ko na itanong yung pangalan. Sayang. Sabi na lamang niya. Pumasok na lang siya sa loob. Inilagay niya ang 10 pisong barya sa ipunan ng abuloy. Mabilis na lumipas sa mga araw at dumating na ang pagdadala ng kanyang lolo sa huling hantungan nito. Lahat sila ay nasa sementeryo na at hinihintay na lamang matapos magdasal ang pari. Bawat isa sa kanila ay pumapatak ang luha. Malungkot at nahihirapan. Samantalang si Fernan naman ay nasa pinakalikuran. Napalingon siya sa gawing kanan. Sa hindi kalayuan ay natanaw niya ang matanda. Nakatayo at tila ba nanunood sa kanila. Lalapitan niya sana yon pero hinawakan siya ng kanyang kuya Mulito. Ilang minutong nagdasal ang pari. Ganun din katagal na nakatayo ang matanda na ilang metro lang ang layo.
nagsimula ng mag-iyakan nang makitang unti-unti nang ibinababa sa lupa ang kabaong ng kanilang lolo Isko. Isa-isa nang naghagis ng bulaklak. Sa puntong yon, saka lamang naiyak si Fernan. Parang doon niya na lamang napagtanto na tuluyan na ngang magpapaalam ang kanyang lolo. Nang may baba ang kabaong ay hindi na kinaya ni Fernan. Umalis na siya doon at pumunta na lamang sa sasakyan. Napaupo siya sa gilid ng van at saka humagulgol ng iyak. Maya-maya lamang, naramdaman na lang niya na may magaan na kamay ang humagod sa kanya. Paglingon niya, ay nakita niya ang matanda. Nakangiti ito sa kanya. Sa mga sandaling yon, hindi maintindihan ni Fernan kung bakit niya yun niyakap. Ang gaan-gaan ng pakiramdam niya. Pasensya na po Sobrang bigat lang po talaga yung kalooban ko Wika ni Fernan. Huwag kang mag-alala, apo. Gagaan din yan. Sa inyong lahat, ikaw lang ang malinis at mabuti. May awa ang Diyos sa iyo. Makakaahon ka rin. Sabi nito sa kanya. Maraming salamat po. Pinunasan ni Fernan ang kanyang luha at tumayo. Ano nga po palang pangalan niyo, La? Tsaka, kilala niyo po ba sila kaya kayo nandito? Tanong niya. Kilalanin mo na lamang ako bilang si Greta. Dito rin kasi nakalibing ang mga anak ko. Sagot ng matanda. Mga anak po? Oo, iho. Ang 6 kong anak ay narito nakalibing. Nakaramdam ng lungkot ang binata para sa matanda. Naiisip niya pa lamang na mawalan ng 6 na mahal sa buhay ay parang hindi na niya kakayanin. Pasensya na po kung kinakailangan niyo pang sabihin sa akin yan. Sabi ni Fernan. Wala ka namang kasalanan. Sila ang may kasalanan kung bakit nawala ang mga anak ko. Kaya huwag kang humingi ng pasensya. Basta, malapit ko nang mabigyan ng hustisya ang mga anak ko. Malapit na. Biglang sumeryoso ang mukha ng matanda. Bagay na nakapagpaisip kay Fernan. La, kung hindi niyo po mamasamain, ano po bang kinamatay ng mga anak ninyo? Tanong ni Fernan at napatingin sa kanya ang matanda na kanya namang ikinailang. Bumuntong hininga ang matandang si Greta bago sumagot. Pinatay sila ng mga taong walang puso. Pinatay sila dahil sa mga paratang. Sa mga sandaling yon ay hindi na nakapagsalita pa si Fernan. Tiningnan niya lang ang matanda. Nararamdaman niya ang galit at lungkot sa mata ng matanda. Gusto niyo po bang sumama muna sa bahay? Baka lang po di pa kayo nakakapagpananghalian. Sabi ni Fernan para ibahin na lamang ang kanilang usapan. Hindi na, iho. Maraming salamat sa iyo. Napakabuti mo. Sabi ng matanda. Sige po. Mag-iingat na lang po kayo sa pag-uwi, ha? Bumiti ang matanda at hinawakan ng kanyang kamay. Habang naglalakad na papalayo ang matanda, ay napabuntong hininga na lamang ang binata. Hindi niya inakala na ganun pala kabigat ang dinadala ng matanda. Walang-wala sa bigat na kanyang nararamdaman. Ganun pa man, hindi rin naman naging madali para sa pamilya ni Fernan ang mga sumunod na araw. Nasanay silang nakikita si Lolo Isko na nasa sala habang abala sa panonood ng basketball. Hindi nila alam kung papaano ang gagawin nilang adjustment. 1 buwan pa lamang na wala si Lolo pero sobrang miss ko na siya. Sabi ni Fernan sa kanyang kuya Mulito habang sila ay nasa biyahe. Hayaan mo na si Lolo.
Baka mamaya hindi yung makakyat dahil nakikita niyang hindi kayo okay. Wika naman ni Mulito na abala sa pagmamaneho. Namiss ko lang siya bigla eh. Ay, siya nga pala kuya. Saan nga pala tayo pupunta? Kanina pa tayo nasa biyahe, hindi mo man lang yun sinasabi sa akin. Lumagok si Fernan ng tubig. Magpo-propose na ako kay Hana. Nabugan ni Fernan ng tubig nang marinig ang sinabing yun ng kanyang kapatid. Seryoso? Inilabas ni Mulito ang engagement ring. Pasensya ka na ha. Kailangan ko ng tagahawak ng cellphone para sa video eh. Natatawa pang sabi ni Mulito. Uy, congrats kuya. Wala pa nga eh. I-claim na natin yan. Sa tagal nyo ni Ate Hana siguradong yes yan. Kampanting sabi ni Fernan. Biglang nagkaroon ng sigla ang atmosfera nilang dalawa. Salamat. Ako nga rin excited na eh. Sana talaga mag-yes. Sandali silang natigil nang biglang tumunog ang cellphone ni Fernan. Pagtingin niya sa mensaheng naroon ay unti-unting nawala ang ngiting naroon. Oh, bakit? Sino ba yan? Tanong ni Mulito. Kuya, si Lola daw, sinaksak. Sa sinabi niyang yun ay napapreno na lamang si Mulito. Ano? Napasok ang bahay nila ng mga akyat bahay. Sinaksak si Lola. Walang ano-ano ay kinabig ni Mulito ang manibela pabalik. Pinaharurot nito ang sasakyan. Diretso sila sa ospital na sinabi ng kanilang magulang. Pagdating ng dalawa sa ospital, ay inabutan nilang nasa hallway ang kanilang mga kamag-anak. Lugmok ang mga yon. Pare-pareho silang naghihintay sa sasabihin ng doktor. Ano bang nangyari? Wala bang ibang kasama si Lola? Nasaan ang taga-alaga niya? Tanong ni Mulito sa mga magulang niya. Umiling ang kanilang ina. Atay na yung kasama ng lola mo. Wala na si Manang Beth. Yung lola mo naman, critical na ang lagay. Paliwanag ng kanilang ama na si Arturo. Napasandal na lamang si Fernan sa dingding. Hindi niya kinakaya ang mga nangyayari. Kakapanaw lang ng kanyang lolo, tapos nasa alanganin naman ang buhay ng kanyang lola. Tahimik lamang silang nakaupo sa gilid ng pasilyo. Lahat ay kabado at nagdarasal na sana ay ligtas ang matanda. Nang makita nilang parating na ang doktor, ay nagtayuan silang lahat. Ang lalaking si Arturo ang humarap sa lalaking doktor para kausapin. Dok, ano bang balita sa nanay ko? Umiling ang doktor. Ginawa na namin ang lahat pero hindi na niya kinaya. Sorry. Pagtapos magsalita ng doktor, ay nag-iyakan kaagad silang lahat. Ang iba ay nanlambot sa sobrang panlulumo. Sa isang iglap lamang ay nabawasan na naman sila ng isang pinakamahalagang miyembro ng pamilya. Masyadong mabilis sa mga nangyari, kung kaya't lahat sila ay hindi pa rin makapaniwala. Dahil sa sobrang sakit ng pangyayari, nagdesisyon silang lahat na i-cremate na lamang ang matanda. Dahil kapag binurol pa nila yon, ay hindi na nila kakayanin ang lungkot. 4 na araw matapos maabo ang matanda, ay kinausap ni Fernan ang kapatid na si Mulito. Tulala lamang yon sa labas ng kanilang bahay habang nakasandal sa sasakyan. Kuya, malalim ang iniisip mo Sabi ni Fernan, sabay abot ng isang tasa ng kape. Iniisip ko kung itutuloy ko pa ba yung proposal ko kay Hana o ipagpaliban ko na lang muna. Parang ang selfish ko kung itutuloy ko tapos magluluksa pa rin tayo. Sabi ni Mulito. Natahimik na naman si Fernan. Tumulo na naman ang luha sa kanyang mga mata. Pinipilit na lamang niyang tatagan ng kalooban kahit ang totoo
parang dinudurog ang puso niya. Ituloy mo, kuya. Ano ka ba naman? Hindi naman pagiging selfish yun, no? Palilipasin ko na muna siguro ng 1 buwan, Fernan. Samahan mo ko ulit, ha? Pilit ng ngiti ang pinakita ni Molito. Oo naman. Ikaw pa ba, kuya? Oh, paano? Pasok na muna ako, ha? Teka, sandali, Fernan. O bakit, kuya? Narinig ko yung pinag-usapan nila Papa at nung doktor nung nasa ospital tayo. Tama ba yung pagkakarinig ko nun? May isinuka daw na itlog si Lola nung namatay na. Pagtatakang sabi ni Molito. Ha? May itlog na isinuka si Lola? Ewan ko ba? Hindi rin naman alam ni Papa kung para saan yun. Sabi na lamang ni Molito. Naging palaisipan para kay Fernan ang bagay na yun. Sa sobrang curiosity niya, ay hinanap niya pa ang ganoong kaso sa internet. Pero wala siyang nakita na may kaugnayan sa nangyari sa kanyang lola. Kinabukasan, pagkatapos ng padasal ay naisipang dalawin ni Fernan ang puntod ng kanyang lolo. Palagay niya kasi ay yun lang ang makapagpapagaan ng kanyang kalooban. Pagdating niya roon, ay umupo lang siya sa tapat ng malapad at makinis na lapida. Lo, bakit naman ganun? Kaalis mo lang. Bakit naman sumunod ka agad si Lola? Malungkot niyang wika. Dahil sa labis na pagdadalamhati ay hindi na napansin ni Fernan ang pagbuhos ng ulan. Hindi niya iniinda ang lamig. Wala siyang pakialam kahit na kumulog at kumidlat pa. Ngunit maya-maya lang ay nagtaka si Fernan nang maramdaman na may nagpayong sa kanya. Paglingon niya ay ang matandang si Greta pala yun. Agad siyang tumayo at nagpresentang humawak ng payong. Ay naku la, malakas ang ulan. Bakit kayo nandito? Nag-aalala niyang tanong. Dinadalaw ko ang mga anak ko. Ikaw, bakit wala kang payong? Makakasakit ka sa ginagawa mo. Buwelta sa kanya na matanda. Hindi nakapagsalita si Fernan. Hindi niya pa kasi kayang magsabi ng mga nararamdaman niya sa ibang tao. Pumunta nga muna tayo doon at nang makasilong. Nilalamig ka na yata. Sabi ni Greta at itinuro ang isang tent na nakatirik doon. Pumunta sila doon at sumilong. Doon lamang naramdaman ni Fernan ang lamig. Ngunit hindi na lamang niya pinahalata. Alam mo, iho, alam ko ang nararamdaman mo. Mula nang mawala ang mga anak ko, lagi kong pinapabayaan ang sarili ko. Pero kalaunan, naisip ko na hindi ko mahanap ang hustisya kung hahayaan ko ang sarili kong magkasakit. Kaya ang ginawa kong maayos ang sarili ko. Kasi hanggat hindi ko napagbabayad ang mga may kasalanan, hindi ako pwedeng sumuko. Saad ng matanda. Sa sinabing yun ni Greta ay gumaan ang pakiramdam ni Fernan kahit na papano. Sang-ayon siya sa mga narinig niya. Dapat lamang na sa mga ganoong kalagayan ay maging malakas siya. Dahil sa mga puntong yon, wala pa ring balita tungkol sa mga pumatay sa kanyang lola. Maraming salamat po Napakaganda po ng mga sinabi ninyo. Nakangiting sabi ni Fernan. Ayan, mas gwapo ka kapag nakangiti. Nagtawanan silang dalawa. Ay, sandali lang la. Sagutin ko lang po itong tawag ng kuya ko. Tumango naman ang matanda. Hello, kuya? Fernan, nasan ka ba? Nandito kaming lahat sa ospital Si Tio Benny, nasa gasaan ng truck. Sa narinig na yon ni Fernan, ay nabitiwan niya ang cellphone. Lanlambot ang kanyang mga tuhod. Sandali siyang hindi makagalaw sa sobrang pagkabigla.
Ilang minuto bago siya nakabalik sa katinoan. Nang may masmasan, ay dali-dali siyang tumakbo paalis. Hindi na niya naisip ang magpaalam sa matandang si Greta. Agad na pumara ng taxi si Fernan. Mabuti na lamang ay pinasakay pa rin siya kahit basang-basa. Mahigit kalahating oras ang biyahe niya. Pagdating niya roon, naabutan niyang nag-iiyakan na ang kanyang mga kamag-anak. Ano bang nangyayari sa pamilyang ito? Bakit naman sunod-sunod? Galit na sigaw ng asawa ng kanilang tiyo Benny. Napasabunot na lamang ang binata sa sariling buhok. Niyakap siya ng kanyang ina na si Tessa. Halos maglupasay ang mga pinsan ni Fernan noong mga pagkakataong yon. Naunang umuwi ng bahay ang pamilya nila Fernan. Bagsak ang kanilang mga balikat nang umupo sila sa sofa. Napansin ni Fernan ang kanyang ama na si Arturo na balisa. Tulala at tila ba malalim ang iniisip. Pa, may nararamdaman ka ba? Nakakahinga ka pa ba ng maayos? Nag-aalala niyang tanong sa ama sa pagkabahalang baka atakihin ito sa puso. Ang itlog. Hindi ko alam kung bakit may itlog silang niluluwa kapag namamatay. Wika ni Arturo. Ibig sabihin, nagluwa rin ng itlog si Tito Benny? Nagtatakang tanong ni Fernan. Oo, tulad ng kay Lola. Ganun din sa kanya. Matapos mag-straight line ang lifeline niya, nagluha siya ng itlog. Paliwanag ni Molito. Hindi ko sinabi sa inyong lahat pero nung namatay si tatay, meron din siyang iniluwang itlog. Kaya hindi ko maintindihan kung anong meron sa itlog na yon. Para saan ba yun? Ano bang ibig sabihin nun? Naiiyak ng wika ni Arturo. Nagtayuan ang balahibo ni Fernando mga sandaling yon. Bigla na lamang pumasok sa isipan niya na tila ba may nangyayaring kakaiba sa pamilya niya. Ma, pa, may something ba sa pamilya natin? Tanong ni Fernan. Nagkatinginan ng mag-asawa. Anong something? Tanong ni Molito. Like, sumpa. Fernan, naniniwala ka pa ba sa ganyan? Alam mong ganito na ang nangyayari. Isipin mong maigi, kuya. Sunod-sunod na namamatay ang miyembro ng pamilya natin. Lahat yon unexpected death. Tapos yung itlog pa yun, di ba? Nahiwagaan ako sa mga nangyayari. Sabi pa ni Fernan. Arturo, hindi kaya dapat na tayong kumonsulta sa albularyo? Nababahalang wika ng ginang na si Tessa. Albularyo? Saan naman tayo hahanap ng albularyo? Tanong ni Arturo. Kung talagang naniniwala kayo sa ganyan, meron akong alam na albularyo. Marami nun sa Quiapo. Napatigil ang mag-asawa sa sinabing yun ni Molito. Nung oras din na yon ay hindi na sila nagsayang ng pagkakataon. Inihanda nila ang lahat ng dadalhin. Dinala rin ni Arturo ang itlog na iniluwa ng matandang si Isko. Malakas pa rin ang ulan ng mga sandaling yon. Tila ba nakikisabay ang panahon sa mga hindi magandang nangyayari sa kanila. Makalipas lang ang halos isang oras na biyahe ay nakarating na rin sila sa Quiapo. Nagtanong-tanong sila sa bawat tao kung saan may albularyo. May itinuturo sa kanilang iskinita. Pinunta nila yon hanggang sa makarating sila sa isang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy. Sa pintuan ay naroon ang isang lalaking nagtatabako. Magandang gabi po. Sino raw po rito yung albularyong si Mang Topper? Tanong ni Fernan. Nasa harapan niyo na. Bakit? Ano ang problema? Tanong ng lalaki. May gusto lang sana kaming ikonsulta. Tanong naman ni Arturo. Pinagmasdan muna sila ng lalaki ng mabuti. Sige, pasok. Sabi nito. Pinaupo sila ng albularyong si Topper sa mahabang upuan.
Walang kuryente sa loob kung kaya't kandila lamang ang nagsisilbing ilaw doon. Sige, ilatag niyo kung ano ang problema ninyo. Sabi ni Mang Topper sabay nagdikwatro. Nagsimula ang lahat nung mamatay ang tatay ko. Sabi ng doktor ng tatay ko maayos na raw ang kalagayan niya. Pero nagulat na lang kami bigla nung siya'y namatay. Tapos itong itlog, lumabas ito sa bibig ng tatay ko nang mamatay siya. Maging yung doktor niya hindi alam kung bakit siya lumuwa ng ganon. Kwento ni Arturo sa albularyo. Inabot naman kay Mang Topper ang itlog at sinuri naman niya ito kaagad. Hindi lang po yun. Mula nang mamatay ang lolo namin, parang puro kamalasan na lang yung dumating sa pamilya namin. Sunod namang namatay yung lola namin. Sumunod naman yung tiyuhin namin. Tapos lahat sila, lumuwa rin ng itlog. Dagdag pa ni Fernan. Tumayo ang lalaki at kinuha ang termos. Nagbuhos siya ng mainit na tubig sa mangkok. Pagkatapos ay ibinabad naman nito ang itlog doon. Halos 10 minuto ang kanilang hinintay. Namangha sila nang makitang unti-unting nagkulay itim ang itlog. Kinuha yun ng albularyo at saka binasag. Sa loob ng itlog ay may nakita silang buto na kulay itim. Teka, paanong nangyari yan? Nagtatakang tanong naman ni Mulito. Meron bang may galit sa pamilya ninyo? Tanong ni Mang Topper. Wala. Oo, wala. Wala kaming kaaway. Uutal-utal na sabi ni Arturo. Sigurado ka ba? Bakit po? Ano bang ibig sabihin niyang itlog na yan? Tanong naman ni Fernan. Humithit na naman ng tabako ang albularyo. Sa itsura nito ay parang alam na nito ang mga nangyayari. May isang tao ang nagbigay ng isang bagay sa inyo. At kapag ginamit nyo ang bagay na yon sa kahit anong paraan, udyat yun na tatalab sa inyo ang sumpa ng mangkukulam. Saad ni Mang Topper. Mangkukulam? Pagtataka naman ni Arturo. Bihira lang ang gumagawa niyan dito sa Maynila. Pero alam ko yan. Uso yan sa pinanggalingan ko. Mangkukulam lang ang may trip na gumawa niyan. Kung ano man ang bagay na naibigay niya sa inyo, may halong orasyon at dasal ng dyablo yon. Karaniwang ginagamit yan para sa paghiganti. Hindi yan natalab kapag bobo ang mangkukulam. Pero sa kaso ninyo, mukhang malakas at bihasa ang mangkukulam na yon. Sino naman po kayang may galit sa amin? Mabait naman ang pamilya namin Sabi ni Fernan. Bakit ako ang tinatanong mo? Parte ba ako ng pamilya din niya? Pabalang na tanong ng albularyo. Pa, wala ka bang kilala na kaaway ni Lolo o kahit ni Lola? Tanong naman ni Mulito. Hindi makapagsalita ang lalaking si Arturo. Nakatingin lang ito sa ibaba. Napansin naman nila na aligaga ang mata ni Arturo at hindi mapakali ang mga kamay. Arturo, ayos ka lang ba? Tanong ni Tessa sa kanya. Ano? Sige na, magsalita ka na. Mas marami pang buhay ang mawawala kapag hindi natin to napigilan. Wika ng albularyo. Kabado ang mukha ni Arturo. Bakas sa kanyang mukha na meron siyang itinatago. Papa, sige na. Ano bang nalalaman mo? May nakaaway ba si Lolo? Pangungumbinsi ni Fernan. Sandaling namayani ang katahimikan. Bumuelo muna si Arturo. Nang makakuha ng lakas ng loob, ay sa kanya isiniwalat ang buong katotohanan. Nung binata pa ako, merong may taong nag-iisang may galit sa kanya. Yun ay walang iba, kundi ang unang asawa ni Papa, si Greta. Si Greta ang legal niyang asawa. Pero nang malaman niya
na may lahing mangkukulam si Greta. Iniwan niya yon kahit malalaki na ang anak ni Papa kay Greta. Lumipas sa mga taon, ipinanganak na kaming mga anak niya. Pero hindi pa rin matahimik si Greta. Tumutulong na rin ang mga anak niya para guluhin si Papa. Pero kahit isang kusing, walang binigay na sustento ang tatay ko. Dahil yon sa kinamumuhian ni Papa ang mga mangkukulam. Mas lalo pa siyang nainis nang malaman niya na yung mga anak ni Greta ay nagbabalak na kulamin siya. Dahil may impluwensya si Papa noong mga panahon na yon, pinapatay ni Papa ang anak nila ni Greta. Si Greta lang ang nakaligtas noon at nagbanta si Greta na darating daw ang araw na magbabayad si Papa at ang pamilya namin sa mga nangyari. Napanganga sila Fernan sa kwentong nalaman nila kay Arturo. Maging ang asawa nitong si Tessa ay hindi rin inakala na may pinapatay pala ang kanyang biyenan noon. Arturo, bakit mo ito inilihim sa akin? Di ba nang ikasal tayo? Nangako tayo sa isa't isa na walang lihiman? Wika ni Tessa. Pasensya ka na, pero maigpit na pinagbawal ni tatay na hindi pwedeng ipagsabi sa kahit na sino yon. Na alin? Na yung biyenan ko ay may pinapatay na mga tao? Ma, hayaan nyo na munang magsalita si Papa. Kailangan natin marinig pa ang iba niyang sasabihin. Sabi ni Mulito. Greta ang pangalan ng unang asawa ni Lolo Isko. Napatingin ang lahat kay Fernan. Naalala niyo po ba yung matandang dinala ko sa bahay na basang-basa? Greta po ang pangalan niya. Yon, yung babaeng yon, may ibinigay ba sa inyo? Tanong ni Manong Topper sa kanila. Sandaling napaisip si Fernan. Sumagi sa isipan niya ang ibinigay na barya ni Greta bilang abuloy. Meron po yung abuloy na barya. Tumpa! Tapos yung abuloy na yun ginamit ninyo. Napatangon na lamang si Fernan dahil siya rin ang kumuha ng pera doon para ipambili ng Ricardo sa kanilang niluto. Sa tingin ko, nasagot na mga nasa isip ninyo. Ang dapat nyo na lang gawin ay hanapin ang matanda at pakiusapan. Sabi ni Manong Topper. Pakiusapan? Wala bang paraan para matigil ang sumpa? Baka maubos kaming lahat nito. Nababahala namang sabi ni Arturo. Umiling ang albularyong si Topper. Sumpa ang kailangan nating alisin, hindi naman kulam. Mahirap mawala ang sumpa. Matagal-tagal na proseso. Isa pa, wala akong kakayahang mag-alis ng sumpa. Ang kaya ko lang ibigay sa inyo payo. Hanapin nyo ang matanda at kausapin nyo ng maayos. Kung kinakailangan na lumuhod kayo, gawin nyo na. Ang tanging paraan lang para mailigtas kayong lahat, baguhin nyo ang isip ng matanda. Nang sa ganon gumawa din siya ng paraan para maalis ang sumpa. Napayuko na lamang si Fernan. Buong akala niya kasi ay matutulungan sila ng albularyong kanilang pinuntahan. Sige po, ako na ang kakausap kay Manang Greta. Total, mabait naman siya sa akin Pagpipresenta ni Fernan. Sigurado ka ba, anak? Baka mapahama ka naman yan. Nag-aalalang wika naman ng kanyang ina. Ma, ako po ang bahala. Kung ito lang ang paraan, gagawin ko. Pagkatapos nilang kausapin si Manong Topper ay umalis na rin sila. Pansamantala na muna nilang ikinalma ang mga sarili nang sila ay makauwi. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, patuloy lang ang kaba na kanilang nararamdaman. Dahil walang nakakasiguro kahit sino sa kanila kung sino na ba ang susunod na mamamatay. Kasalanan to ni Lolo Bakit naman kasi niya iniwan yung una niyang asawa? Tayo tuloy ang naghihirap ngayon. Pagrereklamo ni Mulito. Wala na tayong magagawa kung ano man ang nangyari sa nakaraan. Ang mahalaga yung ngayon. Paano natin makukumbinsi ang matandang yon
Naalisin ang sumpa sa pamilya natin. Mariing sabi ni Arturo. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Tessa sa anak nang damputin ng lalaki ang kanyang jacket sa sofa. Pupuntahan ko po si Manang Greta. Makikiusap ako sa kanya. Sabi ni Fernan. Bakit ngayon? Gabing-gabi na. Delikado na. Dagdag pa ng ginang. Sasama kami ni Papa. Sabi ni Mulito. Hindi pwede. Hindi siya lalapit sa akin kapag nakita niya may mga kasama ako. Sige na, magpahinga na muna kayo. Tatawag ako kung anong mangyayari. Sabi ni Fernan. Hindi na niya hinintay pa na pigilan siya ng mga magulang. Dinampot niya ang susi ng sasakyan sa lamesa at mabilis na umalis gamit ang sasakyan. Wala ng traffic nung mga sandaling yon dahil alanganing oras na. Nakarating kagad si Fernan sa sementeryo kung saan inilibing ang kanyang lolo Isko. Doon din ang lugar na alam ni Fernan na maaaring puntahan ng matanda. Malayo pa lang, natanaw na ni Fernan ang isang matandang babae sa tapat ng puntod ng kanyang lolo. Lumapit siya doon at nakumpirma na si Greta nga yun. La? Tawag niya. Normal lang na humarap sa kanya ang matanda. Tila ba hindi man lang ito nagtaka kung anong ginagawa ni Fernan dun sa ganoong oras. Apo, nandito ka pala. Samahan mo ako. Kilala niyo ang lolo ko, tama po ba? Seryosong sabi ni Fernan. Oh, hindi. Napatingin lang naman ako dito kasi... Kayo yung unang asawa ni lolo bago ang lola namin. Sa sinabing yun ni Fernan ay nagbago ang reaksyon ni Greta. Bumakas ang galit sa mukha ng matanda. Matalino kang bata. Nalaman mo ang bagay na yon. Marahil alam mo na rin ang sumpa na nakabalot sa buong angkan ninyo. Sabi pa ng matanda sa kalmadong tinig. Walang ano-ano ay bigla na lamang lumuhod si Fernan sa harapan ng matanda. La, pakiusap. Alisin niyo na po yung sumpa sa pamilya namin. Kung ano man ang kasalanan ng lolo ko, matagal na niyang pinagbayaran yun. Wala kang alam, iho. Kahit kailan, hindi ko narinig ang salitang tawad mula sa lolo mo. Wala siyang pakialam sa akin. Sa amin na mga anak niya na walang awa niyang pinapatay. Sinira niya ang buhay ko. Inalisan niya ng pagkakataon maging mapayapa ang mga anak ko. Pamilya ang nasira. Pamilya din dapat ang mawala. Sa pagkakataong yun ay madiin na ang tinig na matanda. Pero kung itutuloy niyong sumpa, para niyo na rin ginawa ang ginawa ni lolo. Madadamay kami mga anak na wala namang kinalaman sa problema ninyo. Madadamay kami mga inosente. Mangyak-ngyak na sabi ni Fernan. Sandaling hindi nakapagsalita ang matanda. Tila ba tinablan niyo ng kaunting konsensya? Parang awa niyo na po. Mahal ko ang mga magulang ko. Hindi ko kaya na pati sila ay mawala sa akin. Sige na po. Kahit na anong gusto niyo ay gagawin ko. Huwag niyo lang silang sasaktan. Pakiusap po. Pakiusap. Halos halikan na ni Fernan ang paa ng matanda sa pagmamakaawa. Masyado kang mabuti. Kaya lahat ng bagay sa iyo ay gusto mong maging positibo lang. Pero iho, hindi ganon naglalaro ang buhay. Ang mundo ay puno ng galit at puot. Walang puwang sa mundong ito ang pagpapatawad kung kasuklam-suklam ang kasalanan. Hindi ako santo, apo. Matagal ko nang kinalimutang may Diyos. Wala na akong kinatatakutan. Wala nang silbi ang buhay ko, kaya wala na rin akong pakialam sa lahat ng nakapaligid sa akin. Kaya kahit na anong pagmamakaawa mo, walang mangyayari. Ang sumpa ay matagal nang nagawa. Hindi na yon mababago.
Kailangan nyo na lang tanggapin ang mga mangyayari. Humagulgol na lamang ng iyak si Fernan. Napakatigas ng puso na matanda. Kaya kahit na anong gawin niyang pagmamakaawa ay walang silbi. Patawarin niyo na po ang ginawa ng lolo ko. Pakiusap naman po. Biglang humangin ng malakas at sandaling namayani ang katahimikan. Patawad, pero hindi ko ititigil ang sumpa. Naglakad na palayo si Greta. Napayakap na lamang si Fernan sa lapida ng kanyang lolo habang humahagulgol. Wala na siyang nagawa. Ang dapat na lamang nilang paghandaan ay kung sino sa kanila ang susunod na mawawala. Lumipas ang 1 taon. Sige pa, kaya mo yan. Lakad pa, kayang-kaya mo yan. Inalalayan ni Fernan ang kanyang ama sa paglalakad. Nagpapagaling na kasi yon mula sa isang aksidente. Anak, kaya ko na. Masayang sabi ni Arturo. Bigla namang dumating ang asawa nitong si Tessa para bigyan sila ng tubig. Ay nako, pahinga muna kayo ano? Sabi ng ginang. Ma, nasan nga pala si kuya? Tanong ni Fernan. Bakit? Napalingon silang lahat nang may isang lalaki ang pumasok sa kanilang bakuran. Pormadong lalaki na tila dadalo ng isang kasal. Oh, ano yan kuya? Bakit ka nakaganyan? Tanong ni Fernan. Ngayon ang araw na magpo-propose na ako kay Hana. Masayang sabi ni Molito. Walang paglagyan ng tuwa sa kanilang puso noong mga sandaling yon. Dahil sa wakas ay matutuloy na ang planong proposal ni Molito. Maraming salamat kasi hanggang ngayon naririto pa rin tayo. Magkakasama. Sabi ni Molito na bagyang naiiyak pa. Nako, huwag ka sa amin magpasalamat. Sa Diyos, napakabuti ng Diyos. Nagawa niyang alisin ang puot sa puso ni Greta. Sabi ng ginang na si Tessa. Salamat kay Manang Greta. Napangiti na lamang si Fernan. Nagyakap na lamang silang apat. Masayang masaya sila dahil hindi na muli pang nabawasan ang miyembro ng kanilang angkan. Napatawad na ni Greta ang matandang si Isko. Sa lahat ng nangyari, natutunan ni Fernan ang isang bagay na kailangan din nating magpatawad. Nang sa ganon ay makausad na rin tayo para sa panibagong kabanata ng ating buhay. Wakas!